Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon po mga kababayan. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD, 98 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon na partner, Dr. R. Magandang Kamusta? hapon po. Kamusta, Dr. J? Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at lalong-lalo na sa iyo, Dr. J. Mukhang maganda ang kulay ng buhok mo ngayon, Dr. J. Wala, hindi naman ako gumagamit ng tina eh. Natural color yan. Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Salt and pepper ang buhok natin. Pero ano lang yan? Tingin lang yan na salt and pepper, pero mas maraming puti yan. pero mukhang mga Dr. J, no? Mukhang mas maganda na parang tingin ko hindi ka masyadong nakakalabas ng bahay siguro dahil mahal ng presyo ng gasolina at diesel, no? Pagka ganyan nakamahal, mabuti pa manahimik ka na lang sa bahay ninyo. Manood ka na lang ng Netflix, manood ka ng YouTube dahil wala talagang sa ganyang presyo ng gasolina sa ngayon. Ay kung mabuti nga, kung kaya mo pa magbisiklita ka na lang eh. Isa yung lalabas ka, gagastos ka ng malaki. Pagkatapos kung wala namang katuturan yung pupuntahan mo, hindi naman kailangan na lumabas ka sa bahay. Kung katulad sa atin na lalo na ako, na retired na at hindi na tayo nagninegosyo. So ano ngayon ang wala tayong magagawa na ngayon kundi manahimik na lang tayo sa bahay, Dr. Ana. Yun nga sana, Dr. J. Buti na lang sana kung lahat ay retired na. Ang problema natin, Dr. J, ang sandamukal na na mga pasahero at namamasada, pare-pareha silang nahihirapan dahil na nga sa taas ng presyo ng gasolina at diesel, no? Hindi ko alam kung meron na yatang ginagawa itong mahal na Pangulong Marcos, no, tungkol dito sa sa supply ng ng diesel at gasolina, no? Kaya medyo hindi lang maliwanag sa akin, Dr. J. Ang point kasi diyan, ganito yan eh. Ang availability mayroon, no? Kaya pag sinabi nila na 60 days at nakita ko kanina, sinabi na naman ni Presidente Marcos na hanggang June 30 daw ang reserve. Hindi naman ibig sabihin niya na mauubos ka agad. Kaya lang as a businessman, itong mga negosyante ng mga petroleum products, ayaw nila umorder ngayon ng supply pag ganyan kataas. Kasi baka mamaya, on the way to the Philippines ang supply, biglang bumagsak ang presyo. Di malulugi sila. Ganun ang problema na nakikita ko problema nila eh. Dahil marami tayong pagkukunan ng supply ng finished petroleum product. Dahil sinasabi ko nga paulit-ulit, wala naman tayong refinery sa Pilipinas. So bumibili tayo ng gasolina, bumibili tayo ng diesel, kerosene,
yung gatong sa aeroplano, jet A1, kerosene din yan, sa karating pork natin katulad ng China which supplies 30% of our fuel requirement, ano. Malaysia supplies Singapore and even Indonesia and maybe even South Korea, yung mga bansa na maraming mga refineries. Ang isa sa pinakamalaki na maraming refinery talaga sa buong mundo, ang China sa ngayon. Kaya siguro naisip nitong pamunuan nitong Pangulo na mag-reset tayo ng ating ng ating relationship sa China. Ba't kayo nila naisip yan? Sorry Dr. J, medyo nangangati yung ilong ko no? Doon sa sinasabi mo, no? Na mag-reset tayo ng relationship natin sa China, no? Kati-kati talaga ng ilong ko, hindi ko alam kung bakit. Nakakalungkot naman, pero ang katotohanan niyan, Dr. J, mga ilang linggo lamang, panay ang banat ng kung sino-sino mga politiko, no? Laban sa gobyerno ng China, no? Meron pa nga isang tao diyan na gumawa pa ng karikature, no? Nung presidente ng China, no, na nakatawa-tawa. Paano ngayon tapos bigla naman sasabihin natin ngayon, sige, muna bati muna tayo. Ganun na tayo. Ganito yan eh. Kasi hindi lang fuel ang kinukuha natin sa China, sa totoo lang na kailangan ng ating ekonomiya. Pati fertilizer. Ang fertilizer, malaking bahagi ng pangangailangan natin ng fertilizer nanggagaling din sa China. Dahil ang fertilizer, gawa po yan sa tinatawag na natural gas at mga petroleum products. Gagawa sila ng ammonia. Pagkatapos, yung ammonia na yan na nanggagaling sa natural gas, yun ang ginagawa nila na fertilizer, ammonium nitrate ang tawag dyan, ano? So, ang China ang isa sa pinakamalaking producer ng fertilizer sa buong mundo. Maliban sa Qatar, ang Qatar malaki din. Nagpo-produce din ng fertilizer. Ang Iran ganun din. Sa makatuwid, mga 30% ng fertilizer sa buong mundo nanggagaling sa Middle East. Ang iba niyan nanggagaling sa Russia. Ang iba dati sa Ukraine, gumagawa ng fertilizer ang Ukraine. Pero dahil diyan sa gira sa Russia, gira sa Ukraine, bumagsak ang availability ng fertilizer. So tayo, dahil malapit ang China, doon tayo nagkumukuha ng fertilizer at kahit na mayroon tayong sigalot sa West Philippine Sea o sa South China Sea na yan, patuloy naman tayong sinusupply ng China ng fertilizer. Pero ngayon, parang nahalata nitong pamunuan natin na ang China tumutulong pero ang Amerika na tayo ay nakasandal ay mukhang walang ginagawa. Doktor. yun na nga, Dr. J, no? Kasi hindi ko alam kung bakit kasi napapaghalata kasi marami sa ating mga namumuno ay medyo sa totoo lang nagiging pro stars and stripes kung ating patutukuyan ang Estados Unidos, no? Puro doon na lang ang parang nagiging tanging masyado tayong partial sa Estados Unidos. Pagamat ganon, tumutulong pa rin pala ang China sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, Dr. J, isa pa rin sa pinakamalaking importation ng ating bansa sa China yung LPG, no? LPG. Oh, no, hindi ako nagkakamali. nagagaling din China. Kaya nga so bakit kaya itong mga taong yung mga parang mga pro-US na ito kung tutukuyin puro patama tungkol sa China na ang parang ang narrative, ang framing nila sa China ay parang sila'y nananakop, no, doon sa lugar, lalo na yung pag tinutukoy na natin yung West Philippine Sea, no. Parang mananakop ang China, pero sa totoo lang ngayon sinasabi mo nga ang di umano ang binabanggit ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay i-reset natin ang ties o ang relationship natin with China,
kung ako, sa totoo lang, no, dapat yung mga bumabatikos sa China, baka pwedeng nyo nang ibayad natin sa China para pambili ng diesel at gasolina. Kung sakasakali, no? Baka mas maganda yon. O kaya sila ang paharapin doon mismo sa sa China at sila ang makiusap, 'di ba? Pagkatapos nilang banat-banata yung presidente nila, no, na sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos, siya naman nagsasabi na dapat i-reset yung ties with China. So parang contradicting, Dr. J. Ngayon, kung sincero si Pangulong Marcos sa pag-reset ng relationship sa China, pagbawalan niya itong si Tariela at saka itong si Gibo Teodoro, yung Secretary of National Defense, na bigyan niya ng gag order, tumahimik muna kayo. O mas maganda, Dr. R, tanggalin sa pwesto. Tanggalin kasi sila ang nagsumisira sa natin sa relasyon natin sa China. Ngayon nangangailangan tayo. This is not the time now na kailangan maglabas itong dalawa na to. At specific ako sa dalawa na yan Kasi sila yung madalas natin na naririnig yung mga boses. At katulad nga niyan, akala mo itong si Gibo Teodoro, akala niya si Moses. Si Moses siya. Pinapatigil niya yung gira doon sa... Buksan niyo ang Hormuz Strait. Tumayo ka doon, Gibo. Tumayo ka doon sa Hormuz Strait. Sa isang bundok doon sa dulo ng Oman o ng United Arab Emirates. Magdala ka ng tungkod mo at sabihin mo, buksan ang Hormuz Strait. Abra-kadabra. Gibo Teodoro. Para akala mo superpower ang Pilipinas. Ay tatoy, natatawa lang tayo dahil alam naman natin kung ano ang kakayanan ng ating armed forces of the Philippines. Nakaalam mo superpower, we have the economic clout, we have the military clout. Nautusan mo yung Iran, nabuksan ang Hormuz Strait. Nakakatawa. Pag nakita ng ibang bansa yan, pagtatawanan yung ating Secretary of National Defense, alam nyo, President Marcos, tanggalin nyo na yan, si Gibo Teodoro. At saka yung si Tariela, lagyan nyo ng plaster yung bunganga. Di ba, Dr. Ar? Sabi nga, parang hindi ako nagkakamali, meron ako nakita isang social media post na yun na sinasabi ni Mr. Tariela ng Philippine Coast Guard na yun daw uniforme niya ay isasabit na niya o ilalagay niya na sa cabinet pag naging presidente daw si Vice Presidente Sara Duterte. Pwede niya na sigurong aga-agahan kahit hindi pa presidente si Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, sila ang sumisira diyan sa relasyon natin sa China. Alam mo, pagkakaalam ko, ang China, gusto lang yan, negosyo, economics. No? Hindi ako naniniwala na ang gusto niya ay gera. Dito naman mga ito, pinurpubok naman yun ang pinurpubok ang China. Ngayon, yung presidente nyo, kung saan kayo nagre-report, kung sino ang may kakayahan at tanggalin kayo dyan sa mga pwesto nyo, nagsasabi, oops, teka lang, i-reset muna natin yung ties with China. Kaya totoo yung sinasabi mo, si Secretary Teodoro, saka yan si Mr. Tariela, dapat na yata mo tumahimik kung sakasakali, kung mamarapatin ng Pangulong Marcos, dapat nga siguro itanggalin na sila sa pwesto. Alisin nila na bilang spokesperson ng Task Force West Philippine Sea. Dahil hindi siya nakakatulong. Hindi siya nakakatulong, lalo na sisira ang yung ating relasyon sa China. Kahit na yung ibang bansa, kahit na sabihin mo kaalyado ng Amerika, yung katulad sa Western Europe, lahat sila pumupunta sa China, nakipag-usap kay Xi Jinping. Anong pinag-uusapan nila? Negosyo. Kasi ang Western Europe, gusto nila magtayo ng mga factory nila sa China. Katulad ng mga Mercedes-Benz na yan, BMW, Audi, at yung mga Continental tires na yan.
Dr. J, ganun din daw sa Canada, nakwento ng sa Canada, na pumapasok na yung manufacturers ng Chinese cars, pati katulad ng BYD yata nandun na daw sa Canada. Kasi nakita ngayon ng Canada, to be specific, na ang Amerika is not sa ngayon is not a reliable partner sa negosyo pagdating sa military. Nakikita na nila At ang Western Europe actually nakikita nila anong sinasabi ni Trump. Bumili kayo ng armas sa amin. Yung ibibigay niyo sa Ukraine, bibilhin niyo sa amin. Hindi na kami magbibigay sa Ukraine ng armas. Pero pinipilit niya na bumili ngayon sa US ang mga European kung ipapadala nila sa Ukraine. Tapos tingnan mo ang tariff na ginawa ni Trump laban sa mga European companies, sa mga European countries. Napakalaki. Kahit na tayo kaalyado natin na mayroon mga sundalong Amerikano dito na nakahimpil ngayon may taripa pa tayong 17% sa lahat ng ating i-export papunta sa Amerika. Samantala tayo, 0% ang singil natin ng taripa galing. Kaya napaka-unreliable ngayon na nakita na ngayon na nadudurog ang Israel dahil sa ginawa ni Trump ng pag-uumpisa nila ng gira. Durog na ang Israel. Hindi lang lumalabas yan sa mga mainstream media. Pero talagang durog na ang Israel. At ang Amerika parang naghuhugas na ng kamay. Sabi niya si Netanyahu nag-umpisa niyan Ngayon, anong sinasabi ni Trump sa mga Gulf states? Magbigay kayo ng $5 trillion, titigilan na natin ang gira. Pinisingil niya na ngayon yung mga nagtiwala sa kanya. Hindi malayong mangyari sa Pilipinas yan. Unreliable. Na wala hindi natin pwedeng maasahan ang Amerika kung sakali wag naman sana na magkaroon tayo ng putukan laban sa China. Hindi natin maasahan ang Amerika. Pababayaan tayo. Yun na nga ang problema natin, Dr. Bill. So, kitang-kita naman, dapat na nagpapakita sila ng impartiality, lalo na sa pakikitungo sa mga kapitbahay natin, maging sa pakikitungo sa Estados Unidos. Kaya lang ang problema natin, Dr. J, masyado naman silang halata. Hindi rin natin, medyo kinakabit ito, Dr. J. Hindi ko alam kung tama yung aking analogy. Hindi ba dahil ang China ay merong relasyon, may maayos at malapit na relasyon sa dating Pangulong Duterte. Kaya ayaw na ayaw ng administrasyon ngayon na magkaroon ng maayos at malapit na relasyon naman sa China. Kasi Dr. J, kung matatandaan ko, parang nadurog dati ang Estados Unidos kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi ba yung mga base militar ay hindi na pinayagan na i-renew ito Pero pagdating ng administrasyon ito, inuna yun ang isa sa mga prioridad na ginawa nila, na pinatupad nila. I-renew nila yung agreement dyan sa mga EDCA sites na yan. Pero talaga sige. Okay. Merong kasing masyado kasing obvious yung impartiality. Tapos ngayon, for the word, himod-himod kayo sa puwet ng Estados Unidos. Ngayon, babalik-balik kayo sa China kasi kailangan nyo ng diesel at gasolina. Di ba? Nakakahiya naman. Pero Dr. J, maiba ko. Meron akong nabasa na tayo ang pinakamahal ang presyo ng ng diesel, at gasolina, sa versus sa mga kapitbahay natin. Nagtataka ako. Pero ito may chismis ako, Dr. J. Ito ay chismis lamang, Ito po ay isang chismis, Hindi ko sinasabing nangyayari ito, sa totoo, dahil ito ay chismis pa lamang. Meron daw mga importer di umano na naglapit na ng supply ng diesel at gasolina sa ating mga leader
Unfortunately, Dr. J, ayaw daw itong kunin dahil mas mababa daw ang presyo nito. Aba, kung totoo ang chismis na yan, Dr. J, ano na naman kaya ang magic na ginagawa nila dyan? Parang nagkakaroon na naman ng basura sa gasolina. Kung sino yung mga leader na yan, dapat ilabas ang mga pangalan. At yan ay kasuhan ng treason. Dahil crisis ngayon eh. So yan ay kung makasuhan sila ng economic sabotage, dahil treason yan, yan ay pagtataksil sa taong bayan. Ano? Dahil nag-maasa tayo na, kasi tayo 90% dependent sa fuel sa labas. Ang ating energy requirement ay dependent tayo sa mga ibang bansa. Wala tayong sariling pagkukunan ng mga fuel na yan. So kung totoo yan na mayroong nag-aalok ng mas mura ng mga petroleum products, at ito inaayawan dahil gusto nila utungan o patungan, may tungpat, ay treason yan. That is treasonous. Yan ay pagtataksil sa bayan. Dapat kasuhan sila, i-firing squad dapat yung mga yan. Ano? Ngayon, balikan ko lang yung sinabi mo kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, pragmatic o practical siya. Wala siyang nakikita na dahilan kung bakit natin aawayin ang China. Diyan lang sa dahil diyan sa arbitral report na nagawa noong 2016, ano? Wala siyang dahilan na, anong 2015 pala yun? Wala siyang dahilan na kailangan magkaroon tayo ng sigalot laban sa China. Katunayan, nung panahon ni Duterte, nag-alok na nga ang China ng joint exploration dyan sa ating tinatawag na 200-mile exclusive economic zone. Na ang sinabi pa ng China, 100% sila ang magagastos. Pero doon sa kikitain, 60% ang Pilipinas, 40% ang Chinese. So, yan ay hindi ko alam kung ano nangyari doon, pero yan naman ay ando na yung oral agreement at papayag naman ang China sa mga ganyan, gano'n. Kasi ang China, meron silang pinagkukunan na ngayon ng langis. Marami silang nakukuhang langis sa Russia. At sarili nila, meron silang bagong tuklas na oil field dyan sa northeastern China, sa border ng Kazakhstan. Meron silang nakita dyan ng mga bagong oil field na malaki ang oil reserve. No? So, at ang China sa ngayon, ang tawag dyan, the only country na ang tawag dyan ay electrostate country. Kasi malaking bahagi ng mga sasakyan ngayon na tumatakbo sa mga highway ng China, electric vehicle, pati mga delivery trucks nila. At marami silang mga tinatayo ngayon ng nuclear plant at marami silang renewable energy na tinatayo, yung mga turbina, meron silang solar at marami pang iba. So ang inaangkat nilang ang inaangkat nila na langis, nire-refine nila yan at binibenta. Kaya tayo nakakabili ng 30% ng ating requirement from China at pwede pa itaas yan. Kung gugustuhin natin, pwede itaas yan kung magkaroon tayo ng kasunduan. Kaya nga, sa ngayon, ang kailangan talaga, diplomats ang mag-usap, hindi itong ating si Gibo Tudoro o si Tariela. Ang kailangan natin ngayon yung Department of Foreign Affairs natin, yung Department of Trade and Industry, yun ang makipag-usap ngayon sa China na makakuha tayo ng sapat na supply at kahit na hindi China, buksan din natin ng ating pintuan na makipag-usap tayo sa Russia. Kasi ang Petron bumibili na sa Russia ngayon ng diesel fuel. Ang Russia ang isa sa pinakamaraming supply ng diesel fuel dahil ang kanilang langis, yung Ural crude na tinatawag, talagang malaki ang extraction nila ng diesel sa ganung klaseng langis. So, pinapaliwanag ko lang, hindi tayo na sinasabi na tayo pro-China o
pero practical tayo eh. Kung yun ang nakapag-supply sa atin, bakit hindi tayo makipag-kaibigan sa kanila? Kung sila makakatulong sa atin, Dr. R. Yun na nga, ang dapat natin ngayon yung ang nag-uusap ay yung mga trade attaché, hindi kasama yung mga tirador, no, Dr. J, no. Yung dalawang tirador, wag na muna pong isama sa usapan. Kung sakasakali nga lang ho, sabi nga ho ni Dr. J kanina, ang isa pa hong magandang salita, busalan ho muna natin ang mga bibig nitong mga panay na lang po ang tirada sa China. Kasi totoo lang ho, kakailanganin ho natin ang lahat ng tulong na pwede ho sa ating maibigay ng ating mga kapitbahay, lalong-lalo na ho ang China dahil sinabi na nga ho natin kanina, isa sa pinakamalaking supply sa atin ng China ay LPG, no? Bukod doon ay yung fertilizer natin. Panay kayo away kayo ng away sa China. Hindi naman nakikipag-away sa inyo ang China. Tapos ngayon, sasabihin nung boss nyo, oy, teka lang, mag-reset tayo ng relationship natin na anong bati muna tayo, China. Di ngayon, natamemi kayong dalawa. Sa totoo lang, Dr. J, mas gustuhin ko na sila mismo ang humarap doon at sila makipag-usap para makakuha tayo ng diesel at gasolina, no? Kasi panay ang tira nyo ngayon, so para kayo na softlock sa totoo lang. Baka pag humarap yan sa mga diplomats ng Chinese diplomats, yung dalawa na yan para baka magmukhang parang hindi naihi na pusa yan. Na parang akala mo, kasi kakainin nila yung kanilang sinabi laban sa China, no? At kahit ngayon, itong tayo, yung stand ng dati ng ating pamahalaan, na pro-American. Nung kami po mga panahon ng 70s, hindi ka pa pinapanganak noon. Nung 70s, kami mga aktivista. Anong tawag namin dyan sa mga yan? Little Brown American. Kasi yon mga mas masidhi ang pagmamahal nila sa Amerika kaysa sa atin sa Pilipinas. Ang kanilang mga interest reflects the interest of the American. Hindi nila dinidepensahan ang interest nating mga Pilipino. Nakatulad yan, kung naglagay dito ng payag sila, maglagay dito ng mga missile ang Amerika. Alam naman natin yan, na pag naglagay ng missile dito, naglagay ng barko Amerika dito, naglagay ng aeroplano, yan ay magnet na kung sakali magkaputukan, sakali na sila apakihin nila ang China na katulad na ginawa nila sa Iran, tayo ang unang babanatan ng China. Hindi dahil galit sa atin ang China, kundi andito kasi yung mga Amerikano. Dapat sa isang bansa na mayroon talagang independence o soberanya, hindi tayo papayag na ang ibang bansa magbabase ng kanilang military sa lugar natin. At naranasan na yan ngayon sa Qatar. Naranasan na doon sa Middle East. Binanatan, hindi naman tinitira ang Qatari people, ang Bahraini, hindi naman. Kundi ang pinabanatan yung mga base militar ng Amerika na nasa lugar na yan. Pero ngayon ang Qatar nakikipag-usap na sa Iran. At hindi na natatamaan ngayon ang Qatar ng missile ng Iran. Nag-uusap na sila. Pinag-uusapan na lang ang reconstruction na hindi pa natatapos ang gira. So na-realize ngayon ng Qatar na wala hong magandang idinulot ang pagpayag nila na magkaroon ng base militar sa kanilang lugar. Ang Estados Unidos, no? Ang Estados Unidos. So yun ang... Bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Yo, sa panahon ng ingay at sismis, Okay. Tuloy-tuloy tayo. Ang oras po, alas 12:30 ng hapon. March 27, Friday afternoon.
ano tawag yan? Thanks God it's Friday. Pero ang problema ngayon, ang ating mga kababayan na pag-uwi mamaya alas 5 ng hapon, nakapila ng 1 kilometro, nag-aantay ng masasakyan na jeep. Yun ang isa sa problema ngayon. Dr. J, bago tayo magpatuloy, meron lang uli, pa-plug ko lang uli, bukas na po, ang Sige, okay. red carpet at premiere night ng pelikulang Ang Mga Bagong Munting Misyon, Gabay ng Mga Anghel. Ito po ay directed ng isa sa internationally acclaimed na Director Jul Miguel. Ito ay isang kwento, Dr. J, ng pag-asa at pagmamahal. Ito ay napapanahon, Dr. J, dahil next week na ay mahal na araw. Saka dapat yan kasi sa totoo lang, Dr. J, yan dapat ang ginagawa natin sa ating mga kapitbahay, Hindi tayo nakikipag-away. 'Di ba? Dapat inamahal natin yung ating mga kapitbahay dahil yan ang pag-asa natin, lalong-lalo na, Dr. J, sa kalagayan natin ngayon. Pilipinas ang pinakamahal na presyo ng diesel at gasolina, base sa isang post na Dr. J, halos doble ang presyo ng ng petroleum products natin. Kaya nakakapagtaka. Sana hindi totoo yung nachismisan ko, Dr. J, pero tama ka. Dahil yan ay treason. Kung sa totoo lang, kung ako na lang yung nag-alok, Dr. J, baka nagawan ko yan ng na meron akong camera dito sa aking botones, para ipalabas sa buong bansa, Ito sino tong mga leader na ito na ayaw bumili ng mas mura na presyo ng petroleum products, para naman makagaan doon, lalo na doon kundi sa mga yung mga namamasada, yung mga naghahatid ng mga consumer goods, produkto, gulay, di ba, bigas, napakamahal na ng bigas, Dr. J, may balita ko kanina, 1,000 na ang itinaas, nung ibang bigas magmula sa 50 kilos, Dr. J, 1,000 na daw ang itinaas ng presyo ng bigas. 1,000 na. Oo, pero nung isang araw nabasa ko, parang binabantayan yata daw ito ng Department of Trade and Industry. Pero I doubt, Dr. J, na ito yung nababantayan nila sa lahat ng lugar, Kasi ako mismo, Dr. J, sinabi ko na nung uli nating nung programa natin nung Lunes, sinabi ko na nung bumili ko ng bigas, Dr. J, 25 kilos, 400 na ang tinaas ng presyo ng binili ko. Kung ibig sabihin yan, kung 1,000 na ang tinaas, nadagdagan ng 20 pesos ang presyo ng bigas. Tama. Tama. At yan ay overpricing na yan. Dahil kahit nasabihin mo na ang presyo ng bigas ngayon sa world market, dati $430 per ton, yung nagagaling sa Thailand. Sabihin mo na $500 per ton. So, ibig sabihin ng isang tonelada, 30,000 pesos. Ang isang tonelada, 30 pesos ang landed cost. Kasi yung 500 yan, kasama na ang freight and insurance. Landed cost mo sa Pilipinas. Ngayon, may taripa yan na 12 na 15%. So, ibig sabihin, sa 50% sa 30, that is around 5 pesos to 35 pesos lahat. So, kung binibenta nila yan ng may 20 pesos na overpriced, ibig sabihin, yung imported na bigas, binibenta nila ng mga 60 pesos ang kilo o mahigit. So, bawal yun. Kasi, anong ginagawa ngayon ng ating Department of Trade and Industry? Ng DTI. Sabi nila, minomonitor daw nila ito, Dr. T, pero sabi ko nga sa iyo, ako yung pinaniniwala na kanilang nababantayan lahat ng pamilyan. Kahit na sa mga, baka napupuntahan lang nila yung mga malalaking supermarket, o maaaring hindi pa sila nagtataas ng presyo, katulad na lamang itong kumpanyang Nestle na nag-announce mismo na hindi sila magtataas sa kanilang mga produkto. Paano naman yung mga pamilihang bayan na maliliit?
no? Kung saan mas marami ang nakaka-access dahil na rin sa hirap ng buhay, Dr. J. Ito yung mga talipapa, kung tawagin natin, no? Pangmasa talaga ito. Aba, hindi naman mabababa ang presyo at nagtaasa na ito. So ito yung mga hindi nila monitor lahat. Katulad na lamang, Dr. J, no, na nagulat ako, no, sa isang panayam ni na kung saan nandun si Senator Marcolita, nag-walk out, no? Nag-walk out siya nung kausap niya itong si Secretary Garin, no? Kasi nung pinapanood ko naman, Dr. J, sa totoo lang, parang nga namang ang tanong ni Senator Marcolita yung 1+1, ang sagot ng Secretary 3, no? Parang hindi nagtutugma, di ba? Alam mo, Dr. Al, yan ang problema ng gobyerno natin sa sistema natin, itong sistema ng demokrasya na ginagaya natin sa Amerika. Ang nailalagay ng mga tao na namamahala ng mga departamento, pulos yan political apprentice. Yung mga patronage yan, katulad nila Garin na yan, ang panahon siguro ng eleksyon, doon sa Iloilo, maaring nakakuha ng malaking boto at sumuporta yan kay Presidente BBM, no? Nang tumatakbo yan. So, pag nilagay mo yung mga political appointees na nagpapatakbo ng mga departamento na wala naman silang expertise doon sa katulad ng Department of Energy na yan. Ang kailangan mo dyan siguro na nakaupo dyan ang isang engineer, no? Engineer na alam nila yung negosyo ng power generation o petrolyo, yung negosyo ng may karanasan sila sa negosyo dyan sa fuel. Kasi pag engineer ka, sakop sa pinag-aralan mo yan Then kung lalagay ka dyan na isang appointee, ay di ko alam kung anong background ni Secretary Garin, no? Pero kung dahil lang sila ay kaibigan ni ni Presidente Marcos, yun ang kaibahan ng katulad ng China na ang mga pinipili nila merits, capabilities, ano ang iyong educational background, ano ang expertise mo. So yan ay para tayong sa Amerika din na katulad si Trump ngayon, ang kanyang cabinet secretaries, karamihan dyan bilyonaryo, mga real estate na hindi nila alam nga ang pagpatakbo ng katulad ng gira dyan sa Iran na natatalo sila. Pag na-interview sila, sinasabi nila panalo sila. At hindi nila alam yung pagpatakbo ng negosyo sa international diplomacy. Pero mga bilyonaryo sila in their own right, wala namang problema. Pero hindi sila expert sa mga na yan, sa mga aspeto. Katulad ng Department of Energy. Ang kailangan dyan, engineer. Pag Department of Justice naman, natural, abogado ang pinipili mo dyan. Yun naman sa DTI, ang kailangan dyan yung mga talagang experience sa negosyo. At ganun din naman ang pag pinuha mo sa Department of Agriculture, yung talagang may background sa agriculture. Hindi lang isang negosyante, kundi talagang may background sa agriculture, maaring isang agriculturist na mas malalim ang kanilang kaalaman, malalim ang kanilang pagkaunawa at yung karanasan nila sa pagpatakbo ng agriculture industry sa Pilipinas. Naalala ko tuloy, Dr. J, no? Sa DPWH dapat din ay isang ininyero, no? Engineer din. Na nakakaintindi ng plano, lalo like kahit yung mga simpleng bill of quantity o kaya bill of materials. Kaya lang, unfortunately, Dr. J, hindi ko lang kung naiintindihan ito ng kasalukuyang sekretaryo, no? Kasi, Dr. Kung katulad yan sa DPWH, itong si Secretary Dizon, hindi natin tinatawaran ang kanyang kakayanan o integridad na sasabihin natin. Pero alam mo, pagka ikaw ay nasa ganyan na departamento, bakit kailangan mo maging civil engineer? Kasi ang pinag-usapan dyan, civil work. Pag ikaw ay civil engineer, isang tingin mo lang sa project,
alam mo na kung may diferensya o wala. Kung mayroong deficiency, alam mo na yung sukat, dahil sa experience mo, dahil ikaw ay civil engineer, ano? Alam mo na yung kung paano ang bill of materials, alam mo kung may overpricing ang isang project o mayroong kakulangan sa bill of materials na hindi na nagtipid yung contractor. Hindi natin tinatawaran si Dison, no? Kasi maaring pero alam mo, hindi pwede naman yan pagdating mo doon, turo ka lang ng turo. Kunwari, may kumukuha sa iyo ng television camera, tumuturo ka na gano'n na parang akala mo marunong ka. Ano na naman ang sakit niyan? AIDS. Kasi doing something na naman. Kahit talagang may sa gobyernong ito, no? Totoo yun. Yung hindi pwede natatayo ka doon sa isang tulay tapos medyo umaalog-alog yung tulay. Sabihin mo may problema yung tulay. Sa totoo lang, no, Dr. J, kung yung mamarapate ng aking mga magulang ay parehong galing ng DPWH at pareho silang napunta ng Philippine Ports, no? Bago sila mag-retire, no? Sa totoo lang, Dr. J, ang nanay ko pa, no, isa pa yan sa mga consultants ng LRT-1, no? At LRT-2. Sinasabi niya mismo talaga daw meron niyang vibration, no? Kaya hindi ko naintindihan. Siyempre, tatayo ka sa tulay, sabi mo, nanginginig. Ay, may problema yung tulay. Hindi kasi siguro, sa mga engineer, nakapaktor yan eh. At alam nila na kahit ang tulay, no, kahit na well-designed na tulay na magandang pagka-disenyo, mararamdaman mo talaga may vibration eh. Pero kaya nga yung kinakabit yan ng mga beams nila, di ba? Pre-stress concrete tawag nila dyan eh. So, nakapaktor na doon ang load kung gaano kabigat ang kakayanin ng tulay na yan. Para mga PSI yan, no? Tibay na yan, simento. may mga load limit silang sinasabi dyan. Nasabi na, itong tulay na to, pwede lang dito 20 tons. At kung may traffic siguro, mayroon din silang safety factor na nilalagay dyan na hanggang doon lang ang kaya ng tulay na yan. So ngayon, iyan ay alam ng mga engineer yan. I would presume na ang nanay mo is an engineer, a civil engineer, no? At isang civil yun, saka yung ama ko isang mechanical engineer naman. Malawak ang kanilang experience, karanasan nila sa construction. Ganun din ang mechanical engineer kasi ganun din naman yan eh. Yung kinikwenta mo, yung mga stress, kinikwenta mo na kung ano yung materials, kung bakal yan, kung pre-stress concrete, alam mo na yan ang mga, at usually pag nag-disenyo yan, meron talaga mga safety factor yan eh. Hindi pwede kaya kung engineer ka, alam mo na, pag nakita mo ang isang project, alam mo na yun ay may diferensya o may deficiency. At hindi ka papayag ngayon kung ikaw engineer na itutuloy ng kontraktor ang paggawa ng ganong project nang hindi na sumusunod sa tamang specification na ibinigay ng DPWH. So ang pinapakita lang dito, Dr. J, ay may kahalagahan ang skills at expertise sa pagtatalaga ng mga tao sa gobyerno. Sa totoo lamang po, kung nagkaroon na mas masusi na na pag-aaral ang gobyerno natin, ang liderato sa pagpili ng mga nakalagay ngayon diyan sa mga importanteng ahensya na yan, lalong-lalo na ngayon ang Department of Energy. Sa totoo lamang po ang aking pananaw, aking opinion to, dapat po hindi pa lamang po tayo ngayon uma-action lamang. Sabi ko nga, Dr. J, ang nagiging problema, masyado po tayong passive. No? Ang nagiging passive po tayo, tapos nagiging reactive lang po tayo, no? Kung kailangan lang po sumasabog, bago lang po lamang tayo gumagawa ng paraan. Sabog na ho ang mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, Dr. J, kanina lang kayo pinakita sa post. Nagrarally yata sa Espanya ng kanina lamang, no? Ang dami-daming chopper at operator. Hindi ko alam kung asosasyon ito, no? Pero marami sila, Dr. J, no? Hindi ko alam kung patungo sila ng Malacanang, no? Pero sa totoo lang, meron din ako sinakyan kanina lamang. Mapapansin mo, Dr. J, ako nasa Maynila ngayon, no?
kasama mo nagbo-broadcast sa isang restaurant lang dito sa Maynila. Nung sumakay ako ng isang motorized na tricycle, Dr. J, sinasabi niya, dati sir, ang kinikita ko araw-araw ang naiuwi ko sa pamilya, 800 pesos. Ngayon po, 350 lang. Pero ang pinagas ko ho, sir, sa totoo lamang po, 900 pesos. No? So sabi ko, napakalaki rin naman palang kawalan ng kita ito sa karaniwang Pilipino, lalong-lalo nito mga maliliit na tsuper ng tricycle at jeep. No? Paano pa, Dr. J, sinasabi nila, no, ang ayuda para doon sa mga tsuper, para doon sa mga namamasada. Sa totoo lamang po, ang katulad ng sinabi mo, Dr. J, ripple effect ito. So, ibig sabihin, eventually, no, magmamahal ang produkto, magmamahal ang consumer goods. So, apektado na rin po ang regular na manggagawa na sumasakay lamang nitong mga jeep at tricycle. No? Hindi naman ho lahat ay may access sa MRT o LRT ba ang kalahating na presyo. Hindi naman ho lahat ng tao may access dyan. You know? Paano ho yun? Paano ho ang gagawin natin doon? Sinasabi nga ho nila, ang ayuda ho ay panandalian lang. So, sandali lamang po yun, wala na kaagad. No? Isipin mo, Dr. J, no? Simple lang naman. No? 5,000 ang ibibigay sa iyo. Tapos, pagdasaliin na mo, yung 5,000. Ang kikitain mo sa 5,000, 1,000. Di ba? So, anong naitulong sa iyo nun? O ngayon, yung 1,000 mo ngayon, ipapagasolina mo, ang kikitain mo, 300. No? Ngayon, wala ka ng panggas uli. Dahil naubos na yung ayuda mo. So, panandalian lang sa ayuda Panandalian yan. Ganito yan. Kasi optics lahat yan. Pag tinignan mo yan, at kung masusi mong analisahin, you analyze the situation. Pulos yan pamumulitika. Kung ako tatanungin nyo, I may be wrong, ang aking sasabihin. Kasi alam nyo, una-una, ayaw nila itaas ang pamasahe. Okay? Na hinihingi ng mga tuper. Ngayon, pag tinaas mo pamasahe, apektado ang commuters. So, ang commuters ngayon, magre-reklamo. At pamumulitika lahat pagdating ng 2028, di namin kayo bubuto dahil itinaas yung... Siyempre, mas maraming super, mas maraming marami commuters. Ngayon, ngayon, itong iyan pamulitika na nagbigay kami ng ayuda sa mga tsuper. Akala nila tuwang-tuwa ng mga tsuper doon. One time lang yun. Hindi naman mauulit yun. Parang sinuhulan mong tsuper, wag na kayo humingi. Kasi ito, lahat ng ginagawa nila na yan, ito akin lang ito. Hindi ito maaring ibang pananaw ng ibang tao. Pero sa tagal na natin na nagmamasid dyan sa mga kilos ng mga ganyan ng gobyerno, kukunin lang sipati ng mga tuper na akala nila sapat na yun. Paano kung tumagal ngayon ng 30 days, 60 days, 90 days, 1 year ang gira dyan sa Iran? At nanatili na mataas ang presyo ng krudo. Anong gagawin nila? Every month magbibigay sila ngayon ng ayuda sa mga tuper. Ang kailangan ngayon, kung tama ang pag-iisip sa gobyerno natin, ang gagawin nila ngayon, spread nila ang burden. Taasan nila ang pamasahe. Pansamantala, hindi ko sinasabi na yan ay permanente. Para naman na ang share ng burden ngayon, pati commuters. Kasi ang commuter naman, palagay ko naman, is willing to pay kahit na medyo mataas na kaunti yung kanilang mga pamasahe. Basta lang may masakyan sila. Ngayon, kung ganyan sinasabi ninyo na may rally ng mga tsuper dyan sa Mindiola o dyan sa Espanya, sabihin nyo, sa Manila. Di ibig sabihin, maraming mga tsuper ang hindi na naman nagbiyahe ngayon. So ngayon, mamaya, pag-uwian ng mga kababayan natin galing sa kanilang mga trabaho, alas 5, di asahan natin na 1 kilometro, 2 kilometro ang pila doon sa nag-aabang doon sa mga jeepney
na walang dumadating. At ang iba dyan maglalakad pa uwi para lang makauwi. So ang laking perwisyo, pamumulitikal yan lahat, Dr. R. Sinasabi ko, maaring mali ang aking pananaw, pero pamumulitika lahat yan, Dr. R. Sana naman, Dr. J, no, ewan ko ba, parang naalala ko tuloy si Senator Loren Ligarda, no? Kasi doon sa hearing, no? Sinabi niya, namumuliti ka na naman yung amo niyo. Hindi ko alam kung gano'n ang pagkasabi, no? Pero namumuliti ka na naman ang amo. Namumuliti ka. Oh. Di ba? So anong ibig sabihin nito? So ang dulo ng lahat ng ito ay ito'y pahirap, no, sa lahat ng ng mamamayang Pilipino. Tama yung sinasabi mo, Dr. J, na baka pwedeng i-share yung burden eventually, Dr. J, kung alam naman natin na kahit naman matapos o medyo mag-subside itong sigalot dito sa Middle East, hindi naman bababa agad itong presyo ng gasolina at diesel. So kung ipinasa na natin to, kung ako ay regular na na manggagawa, sasabihin ko naman paano naman yung sweldo namin, dapat itaas na rin. So ngayon, eventually, Dr. J, magrereklamo na yung mga employers. So ang akala kasi nila, itong pamumulitika nila sa isang banda ay magdadala ng boto sa kanila sa 2028. Pero sa totoo lamang po, ako, Dr. J, no, mas ako ay binabalik ko ang sarili ko yung nangyari sa atin ang pandemic, no. Abay hanga ako sa ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung paano lulusutan ito ng ating mahal na Pangulong Marcos, no. Medyo mabigat ito, lalong-lalo na hindi tayo nakapaghanda. Ito'y katotohanan, Dr. J. Hindi ito'y opinion ko lamang, ito'y opinion mo rin. Sabi mo nga, medyo late na, no? Late na tayo in the game, no? Dahil late na tayo in the game, tayo pa ang pinakamahal sa presyo ng gasolina at diesel. So, sa totoo lang, malaking problema ito, no, sa lukuyang pamahalaan ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no. Hindi ko alam kung paano nila tululutan sa problema. Kasi alam mo, dyan mo makikita ngayon ang kaibahan ng demokrasya at katulad nito, political appointee ang nakapisto sa matataas sa mga kabinet. Pulos yan, political appointee. Walang expertise yan. At kung yan ikumpara mo sa China na yan sila, nakahanda sila na mangyayari ito. Kaya sila walang problema ang China at ang ibang bansa naka-ready na ang kanilang mga management sa mga departamento ng kanilang sangay ng pamahalaan, mga profesional na talagang yun ang expertise nila. Kung nasa Department of Energy ka, maaring nuclear scientist ka pa, no? O nuclear engineer ka pa. Pero yun na nga ang kaibahan ng mga political appointee na hindi nila alam kung anong solusyon. Ang nasa isip agad nila, nasa isip nila lahat kung paano mamumulitika sa isang crisis na kanilang ginagawa ngayon na lahat na aksyon na yan, pamumulitika yan. Magbibigay ka ayuda, ayaw mo itaas ang pamasahe, that is politics. Political yan, na moves ng nasa pamahalaan ngayon. At yung meron kang gagawin na announcement. Oo, Dr. J, maya-maya pa naman although malapit na tayo hindi matapos yung ating programa, no? So, akin lamang po uling paalala, sana po, no, ay malagpasan nito ng kasalukuyang pamahalaan natin, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sir, no, medyo hirap na po ang bayan dito sa matinding pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. At hindi ko namin maintindihan, sir, Mr. President, kung bakit po tayo ang may pinakamataas, no, na presyo ng gasolina at diesel dito versus sa mga kapitbahay natin, Dr. J. Hindi lang siguro sa kapitbahay natin,
Baka tayo sa buong mundo ang may pinakamataas na presyo ng diesel at gasolina. Kasi ang basis lang natin ang Southeast Asia. Hindi natin alam, baka sa ibang bansa mas mura. At ang nakakalimutan din itong ating pamahalaan ngayon, paano ngayon ang mga private car owners? Parehas lang naman yan sa mga computers, parehas lang din yan sa ano. So, ano ang solusyon ngayon dyan? So, pero tayo naman ang may mga private car owners, ang magagawa lang natin dyan, bawasan natin yung mga biyahe natin na wala namang katuturan. Ano? Yun lang ang advice natin sa programang ito na to do our own share of share. Magtipid tayo. I share the same sentiment. Dr. Jay, no, tama yun. So ano po, muli lang po, no, bago tayo maghiwalay, akin po kayong iniimbitahan muli, no, bukas na po ang showing, ang premiere night po, no, it's a red carpet premiere ng pelikulang ang mga bagong munting misyon, gabay ng mga anghel, directed po by internationally acclaimed director John Miguel. Ito po yung mangyayari sa Robinsons Manila Movie World Cinema 2, no? Bukas po ito, March 28, 2026. Dr. J, kung ikaw makakapunta, no? Ako'y magpapausap sa'yo, pwede ako magbigay sa'yo ng ticket. Ako, ililibre kita, Dr. J. Tawagan kita kung kakayanin ang tuhod ko. Kasi ang ating kalaban tuhod Okay. Kung baka mamaya malayo o lalakarin, medyo mahirapan tayo doon. Sige, Dr. J. Congratulations sa inyong production at congratulations sa lahat ng involved sa sa project na ano ba tawag yun? Mission? Oo, ang mga bagong munting misyon, gabay ng mga bagong munting mission na yan. Sa lahat ng involved yan ay congratulations and wishing you success sa inyong project na mission ng mga anghel ba tawag doon? Yung mga bagong mission. Bagong munting mission, magpapaalam na nga ako, Dr. J. No? Maraming salamat po uli sa ating mga tagapakinig, ating mga katrudoks. Magkita-kita po uli tayo, Dr. J. Sa ano to, no? Kailan na tayo uli magkikita? Sa Lunes. Sa Lunes, magkita-kita po tayo ulit sa net. Ganap na. Lunes, Martes at Miyerkules ang ating programa sa Linggo. Dahil Biyernes Santo na. Magkakaroon po ng break ang ating stasyon. So, Lunes, Martes, and Miyerkules. Tayo sunod na linggo. Anyway, maraming salamat po ulit sa ating mga patakinig. Magkita-kita po tayo sa Lunes, Martes at Miyerkules next week po. Dito po sa ating programa, The Truth Doctors on Air. Tuwing alas 2 hanggang alas 3 sa regular po namin na slot na Monday, Wednesday, Friday. Pero next week po, Lunes, Martes, Miyerkules tayo magsama-sama. Dr. J. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot